9:09 ng gabi, naghahanda na sa kanyang pagtulog ang buntis na ginang na si Cherry. Maaga pa kasi siya pupunta sa bayan kinabukasan. Kukunin kasi niya ang padalang pera ng kanyang asawa mula sa Dubai, UAE, kung saan nagtatrabaho ito bilang company driver. Sabado na kasi kinabukasan, kailangan pa niyang magpasweldo sa mga taong kanyang kinontrata sa pagpapatayo ng kanilang maliit na bungalow style na bahay. Kung tutuusin ay first time na matutulog ni Cherry at ng kanyang dalawang anak na sina May at Rex sa kanilang bagong bahay. Kanina lamang kasi naikabit ng forma ng mga jealousy sa bintana sa bahay. Medyo nagulat nga lang si Cherry dahil transparent pala ang salamin ng jealousy na ikinabit nito. Kitang-kita tuloy sila sa loob mula sa labas, lalong-lalo na ngayon na hindi man lamang sila nakapagdala ng mga kurtina. Maganda naman ang paliwanag ng foreman. Maganda daw ang mga jealousy sa bintana sa mga lugar gaya ng nabinili ng kapirasong lupa sa gitna ng isang malawak na bukirin kung saan may matataas at makakapal na mga puno. Masarap daw at sariwa ang simoy ng hangin sa bukid. Sang-ayon naman si Cherry dito. Mula sa Antipolo ay dito sila nakabili ng lupa. Bukod kasi sa mura na ay may kasama pa iyong 1 hektaryang lupa na magsasaka. Isa pa, pangarap na nilang mag-asawa ang magkaroon ng bahay na may taniman ng palay o mais. Kung sakasakali namang hindi na makabalik ang kanyang mister sa Dubai, ay hindi magugutom ang kanyang pamilya. Ang hindi pa halos tapos na bahay na kanilang ipinagagawa ay may 3 kwarto, isang maliit na salas at kusina. Tamang-tama lamang sa kanilang maliit na pamilya, lalong-lalo na sa kanyang parating na panganganak, 3 buwan na lamang ang bibilangin. Napangiti si Cherry. Kahit papano ay nakaluluwag na silang mag-asawa. Kahit pa malayo ang kanyang mister, unti-unti namang natutupad ang kanilang simpleng pangarap para sa kanilang pamilya. Humikab ang ginang. Sa wakas ay dinalaw na rin siya ng antok. Pahiga na siya ng kama nang mapadungo siya sa isang bahagi ng bintana sa tabi lamang ng hinihigaan. May puno pala ng akasya sa tapat ng bintanang ito. Pansin ni Cherry habang pinagmamasdan mula sa liwanag ng buwan ang tila matanda ng higanteng puno. Sa ilang segundong pagkakatitig ni Cherry sa puno ng akasya, ay tila may kung anong kumislot doon. Napaatras mula sa bintana ang buntis, bahagyang natakot. Subalit na naigang tapang niya at hindi pa hiniwala sa mga bagay na walang logical na eksplanasyon. Baka naman ibon lang o isang ligaw na hayop, natatawa niyang bulong sa sarili. Malakas at malimig ang sipayo ng hangin mula sa labas, kung kaya hindi na isinarapa ni Cherry ang jealousy sa bintana sa tabi ng kanyang kama. Pinatay na lamang niya ang ilaw at mabilis na humiga na sa kama. Isinet na rin niya ang katabing glow-in-the-dark alarm clock. Kailangan niyang magising ng 5:00 ng umaga. Bago pa man tuluyang makatulog ang ginang, ay nanood pa siya sa paglalaro ng mga anino ng mga puno na kitang-kita sa kanyang kisame. Mahangin sa labas kaya magalaw ang puno. Yun na ang huling nakita ng ginang bago pa man napapikit ang kanya at agad na nakatulog. Creak! Creak! Napadilat si Cherry. May kung ano kasing kaluskos ang kanyang narinig. Agad niyang nilingon ang alarm clock. 1:00 pa lamang ng madaling araw. Nakiramdam ang ginang sa mga kaluskos. Tila may mga yabag siyang narinig. Yabag ng isang paglakad papalapit sa kanyang bintana. Tumingin ang ginang sa kanyang kisame. Nakadama siya agad ng takot nang makitang isang anino nang tila malaking ulo ng isang hayop ang nakadungo sa kanyang bintana. Bago pa man siya pangunahan ng takot, ay tinitigan niyang maigi ni Cherry ang anino sa kisame. Mula sa refleksyon mula sa bintana ng dingding kung saan nakadikit ang kama. May 2 matutulis na tenga ang anino. Hindi halos gumagalaw sa pagkakasilip sa kanyang bintana. Wari tinititigan ang natutulog na ginang. Nagsimulang magdasal sa kanyang isip si Cherry. Alam niyang hindi isang normal na nilalang ang nakadungo sa kanyang bintana. Pakaramdam kasi niya ay kampo nito ng kasamaan. Isang nilalang na ang hangad ay makapanakit ng tao. Sa kanyang pagkakatitig sa kisame ay biglang gumalaw ang ulo ng anino. Tumagilid ayun. Halos panawan ang ulirat si Cherry sa nakita. Isang anino ng tila kabayo ang kanyang nakita. Ang mahaba nitong muso at ang pagtayo nitong mga tenga ay maaaninag sa anino nito sa kisame ng kanyang silid. Paanong makakadungaw sa aking bintana ang isang kabayo samantalang napakataas ng poste ng aming bahay?
Halos nasa ikalawang palapag na ang taas ng aming kwarto. Sigaw ng isipan ni Cherry sa kanyang tangkang paghahanap ng isang logical na rason. Subalit hindi talaga maaaring maabot ng isang hayop gaano man ito kataas ang bintana ng kanyang silid. Akala ni Cherry ay doon na matatapos ang kanyang kilabot. Hindi pa pala. Maya-maya ay nakita mismo ng kanyang mga mata ang pilit na pagpasok ng nguso ng isang kabayo sa bukas niyang jalousie window. Crack! Umingit ang salamin ng bintana na tila namang saglit ay bibig at mababasag na. Ang sumunod na pangyayari ang tumatak ng husto sa isip ng ginang. Hinding-hindi niya iyon malilimutan. Nagulat si Cherry nang pumasok sa awang ng jalousie window ang isang pagkahaba-habang braso ng isang tao. Isang braso na nababalot ng maiitim na balahibo. Matatalas at maiitim ang mga kuko sa kamay nito. Sa tansya ni Cherry ay hindi normal na braso iyon ng isang tao. Mas doble ang haba at laki nito. Mas matalas pa sa kuko ng isang hayop ang haba ng kuko nito. Kung paano ito napagkasya ang kakatuwang braso sa awang ng bukas ng jalousie, ang naging palaisipan kay Cherry. Imposible talagang mangyari iyon. Kinapa ng braso ang gilid ng dingding, tila may hinahanap. Napako naman sa kanyang pagkakahiga si Cherry. Naisip agad ang kaligtasan ng sanggol sa loob ng kanyang sinapupunan. Nag-isip pa ang ginang kung paano makakatakbo pa palabas ng kwarto nang biglang mahawakan ng braso ang kanyang kama hanggang sa biglang naabot nito ang kumot ng ginang. Tili ni Cherry. Pinaghampas niya ng alarm clock ang braso na humawak na sa kanyang balakang. Malakas ang nilalang. Agad nitong natsugatan ang tagiliran ni Cherry. Para rin itong hindi nasasaktan sa ginawang paghahampas ng ginang. Nahablot pa nito ang buntis sa braso at agad na binatak papalapit sa nakabukas na bintana. Impakto, maligno. Palahaw ni Cherry nang makita ang nilalang. Isa itong higanteng maligno. Maitim ang mukha nitong parang sa isang kabayo. Mapupula ang mga mata at mabangis ang matatalas nitong mga pangil. Nakalaylay din ang pagkahaba-haba nitong dila. Ang ulo ng kabayong iyon ay nakakabit sa isang malaki at mabalahibong tao. Isang tikbalang. Saklolo, mas malakas na sigaw ni Cherry. Nakakapit pa rin ang tikbalang sa kanyang kanang braso. Ang kanyang kaliwang braso naman ay naghahanap ng ipanananggalang sana sa umaataking kampo ng demonyo. Nakahagilap ng isang florera si Cherry. Agad niya itong binasag sa pader at ang matalas na bubog ay itinarak niya sa malahiganting braso na humihila sa kanya papalapit sa bintana. Nasakta naman ang tikbalang. Agad nitong nabitiwan ang ginang. Bago pa man makatayo si Cherry, ay narinig nitong mabilis na kumaripas ng takbo ang maligno. Ang tunog ng pagtakbo nito ay kaparehas ng tunog ng isang rumaragasang kabayo. Mama, anong nangyari? Nag-aalalang sigaw ng anak na lalaki ni Cherry na si Rex. Agad na nabuksan ng bata ang ilaw sa loob ng kwarto ng kanyang ina. Tumambad sa kanya ang buntis na ina sa may semento sa gilid ng bintana. Katabi ng kanyang ina ang mga bubog mula sa nabasag na florera at nabasag na ilang bahagi ng salamin ng jalousie. Duguan at namumutla si Cherry. Agad na humingi ng saklolo ang kanyang mga anak. Hindi na naisalba pa ang sanggol ni Cherry. Sa lalim ng kanyang sugat sa tiyan at braso ay muntik na siyang maubusan ng dugo. Nabugbog din ang tiyan niya dahilan ng kanyang wala pa sa panahong panganak. Patay na ang sanggol ng kanyang iluwal. Nang gumaling ay hindi na umuwi pa sina Cherry at ang kanyang mga anak sa bagong tayo nilang bahay. Ibinenta na lamang iyon ng mag-asawa. Hindi pala porket mura at maganda ang tanawin ay ligtas. Kalimitan kasi tirahan na ng mga maligno ang mga lugar na malalayo sa kabihasnan. Kagaya ng bagong bahay sana nila Cherry, nakatabi lamang pala ng punong akasya na siya namang tirahan ng isang tikbalang. Hanggang ngayon ay nasa merkado pa rin ang naturang bahay at lupa. Nag-aabang ng bagong pamilyang bibili sa lugar.